Apex na hinaan sa mga pinagsasabing patama ni Shernan at Husky sa round 3 nila versus Creeply at Topper. Inamin niya rin dito na wala naman siyang gagawing pagdadrama sa pagpunta niya sa flip-top anniversary. Sa naging laban nga nila Shernan at Husky versus Creeply at Topper, naging mainit nga ang mga banat nila sa round 3 matapos nitong patamaan sa halos kalahati ng kanilang round si Apex. Pinakita nga dito ni Husky at Shernan yung pagtatanggol nila kay Enigma at sinasabi nila dito na hindi naman porket kung sino ang unang umiyak sa social media ay sila na agad ang tama. Kung gugustuhin nga raw ni Enigma na magsalita tungkol sa mga MC ay posibleng masira ang karir nito, pero pinipili na lang nitong manahimik para hindi na rin magulo. Kundi yung utak nyong nalason sa gawa-gawang story. Yan ang rason na di agad magagamot ng isang sorry. Mga ban sa ligang to ang gumawa ng issue. Naniwala agad kayo sa bibig nila? At kung sinong unang umiyak sa internet, yun na ba agad ang biktima? Kung magsasalita lang si Enigma sa pinaggagawa nyo, baka lahat kayo marindi. Alam niyang masisira kayo sa tao pero mas pinili niyang hindi. Sa latest breakdown nga ni Looney ay saktong guest si Apex para sa laban na ito at nakita nga natin ang naging reaksyon niya sa mga naging linyang patama sa kanya ni Shernan at Husky. Sinabi niya nga dito na hindi niya naman dinamdam at pinersonal yung mga banat ng dalawa dahil iniisip niya na lang na kaya nila ito nasabi at nagawa ay dahil na lang gusto nilang maipagtanggol si Enigma. Ang rason na di agad magagamot ng isang sorry. Mga ban sa ligang to ang gumawa ng issue. Naniwala agad kayo. Tingin ba't nila ano yan? Ikaw pinapanigyan dyan for sure, di ba? Bakit tumigit mo sa camera si Husky? May beef ba kayo ni Husky? Wala. Doon ako nagtataka eh. Parang... Pero siguro nga dahil... Hindi, ginagamit lang nila dahil alam nila na ano to eh, high reaction ano to eh. Oo, Pag inopen nila to eh. Tinatanaw ko lang siya na parang strategy. Tapos siguro love lang talaga din nila si Arik. Pinagtatanggol mo. Pinagtatanggol nila. Ano masasabi mo dyan sa ginawa nilang approach para i-address yung nangyari? Ako, nung una kong narinig to kasi parang tingin ko dahil hindi nagsasalita si Arik. So parang siguro feeling ni Shernan may responsibilidad siyang magsalita dahil top 2 siya. Ganon din si Husky, nasa top view siya. Nilinaw niya rin na yung pag-attend niya sa flip-top anniversary ay hindi para magdrama, kung hindi sincere at seryoso siyang makipag-usap kay Enigma para makipag-ayos. Pero alam naman natin ang nangyari, kaya nabuo ni Apex ang kantang Tuldok. Okay. Pero yun nga yung point eh, di ba? Parang alam kong hindi ako invited pero pumunta ako doon, dinala ko yung sarili ko doon para masabing seryoso talaga ako sa pakikipag-ayos. Ayun. Tsaka hindi po ako magdadrama doon. Hindi ako magdadrama doon. Parang ano yan, no? Sabi nila. Tatawa ako. Biglang kinausap ka. Yun yung round na Presko pa yung itsura. mesmerize yung tao. Kaya parang siguro dahil na rin sa crowd control, dahil halos kahit hindi ganun talaga kabigat yung sinasabi nila ng round 1, parang laging react yung tao. Pero kung content ang usapan, siguro round 2. Pero para sa akin, pinakamahinang round nila yung round 3 dahil parang konti lang yung atake nila kay Topper. Pero yun Parang nga, medyo yun ang intention. Medyo mas ma-antics. Kaya saktong-sakto nga talaga na si Apex ang naging guest para sa laban na ito dahil nakita natin yung naging reaksyon niya sa mga linyang binanat ni Shernan at Husky para sa kanya. Pero may pagkakataon nga siyang sagutin yung mga sinabi ni Husky at Shernan dahil magkakaroon si Apex at Husky ng laban sa Pinas Astig. Dito natin malalaman kung paano nga ba ibabalik ni Apex ang mga banat ng dalawa. Makikita kaya natin dito ang halimaw at preparadong Apex o tamang friendly battle lang ang bitbit niyang mga bara para pang warm up lang sa pagbabalik niya sa battle rap. Alam naman natin na naglaban na ang dalawa sa flip-top sa Buhay 2019 kung saan magandang performance nga ang pinakita nila pareho, pero hindi naging sapat ang material ni Husky para talunin si Apex sa laban na ito. Mahirap man ay sasabay, kahit gaano kalupit, mabaho man titiisin ko ang headset sa piso net. Mga...
Paano babalik ang aking gutom? Tangina, hinarap nyo sa akin, amoy alimuong. Ano ba yan? Ako po. Parang monoblock na naulanan, tas natuyo. Maaalala ka ng tao bilang yung naghubo. Kaya ka nagsiman kasi ang luwag na ng puwet mo kapag umuutot si Apex parang busina ng barko. Oh, sakay na. Nung nalaman ko yung lineup, wala akong imek. Apex versus Husky, ano to? Random select? Kayo mga boss, anong opinion nyo sa video na ito? Agree ba kayo sa mga sinabi ni Apex sa Break It Down? At sino naman sa tingin nyo ang mananalo sa magiging laban ni Apex at Husky sa Pinasastig? Comment down below lang mga boss at babasahin natin lahat ng opinion nyo para sa video na ito. Huwag nyo rin kakalimutan suportahan at mag-subscribe sa aming channel para maging updated kayo sa mga ilalabas at i-upload naming video. Badang nagbigay ng payo after ng unang event ng Accent Battle League. Pag magaling ka sa chess, sa chess, malalaman mo yun. Tanong mo na lang sa mga veterano. Bakit mo tatanungin lagi, di ba? Mag-research ka rin. He knows the best. Ano yung Google? Saan yung... EJ, shoutout EJ. Saan yung ano yung nakakatayin yung nalaban ng chess? Wala, sa school lang. Hindi ka naman nagtakal dun eh. Nag-aaral din ako. Oo. Pero di ba na-take-out ka? Hindi. Ano lang? Siyempre, sa kahirapan ng buhay. Hindi, na-take-out ko daw eh. O kasi yung unang teacher ko, pinatay ko. Di ba? Ano to, galit agad ang puta. Ba't ka galit? Galit ka agad ah. Sabi pa ng totoo eh, laging galit. Papatay ka na nga. Bibidyo na ako ni EJ. Tangan to, papatay ka Lahat eh. ng sinasabi ko ay pawang kalukuhan na. Parang may anggulo ka. Ang mo kasi, putang. Meron nga ako sa'yo. Gago. Papatay mo na nga, hindi pa ba ano? Dedemanda ka eh. Tira mo, didemanda ka. Freestyle, sulat, freestyle. Ganun din ako eh dati. So masasabi mo ba dito yung material mo ngayon mas malakas kaysa dun sa material mo ay kay Romano at kay Apex? Ay putang ina, malakas. Mga 10 times to. 10 times yan. Yan gusto mo. Ito yung respeto ko kay EJ. Yan, Yung Tito B. masasabi ko kay EJ kasi putang ina yung dark humor neto. Buha ka lang ina. Sobrang kupal eh ha. Sa akin 10 times, sa kanya 1,000 times eh. Pero sabi ko, parang bilang EJ Bao eh. Respeto ko yung ginawa ko ngayon. Mag-rap skill ako, pinakita ko. Sige, putang ina niya. Tirahin niyo ako. Kayo na mag-judge. Kung anong gagawin ni Tito Badang na EJ. Iyon. Salamat, Tito B.